Hi guys, what's up? My name is Sean Wayne and today tara pag-usapan nga natin kung ano ang common dito kay Attorney Libayan at saka kay Coco Locoy. Okay guys, bigyan muna natin ng overview. Okay. Itong dalawang taong pag-uusapan natin. Kung maalala nyo guys, no, back in October 3, 2023, sa episode nga po na ito ng Wanted sa Radyo, may mga nasabi dito si Attorney Libayan na nag-result sa hindi magandang pananakot sa buhay ni Attorney Libayan. Okay? Alam niyo na yung content nito, hindi na natin masyadong pag-uusapan. More than a month na po ang lumipas. Pero ito pa rin yung nangyayari kay Attorney Libayan. Pakinggan natin si Attorney. I know everything. Okay? Ngayon, dahil nagkakaroon na ng issue ngayon at pananakot, hindi lang sa buhay, pati sa mga kaso, and mind you, mga kabatas natin, pinagbabantaan na rin nila, pati daw mga staff ko at saka meron na rin ako nare-receive, no? Na pati staff ko daw, tapos pati daw mga mahal ko sa buhay, wala na daw silang, anong tawag dyan, pinipili. Wow naman. Wow naman! Okay. Dito naman ngayon, punta muna tayo kay Coco Locoy. Dito kay Coco Locoy, meron akong isang post na ipapakita muna sa inyo. Ayon nga sa post ni Sas Rogando Sasot, okay, pakita natin para mas ano, ayan, si Sas ang nag-post niyan. Ayon kay Sas dito, if anything happens to anyone on this list, the first suspect is the BBM mercenary blogger team member named Maureen Rose Mejia Villar, who released this list. I encourage everyone to repost this so that more people would be vigilant of whatever these mercenaries are psychotic enough to do. Never forget what happened to Percy Lapid. So nabibilang nga dito sa pangalan ni nabibilang nga sa list na to ang pangalan ni Coco Locoy. Ano ang naging resulta ng listahan na to? Pakinggan natin yung nangyari kay Coco Locoy dito. And then si Kolokokoy. May nag-send nga sa akin ng video na to. Pakinggan natin. Let's do this. A certain Maureen Rose Mejia Villar. Sabi niya, possible suspect. Maureen Rose Mejia Villar. At sabi pa nga niya, sabi ni Rogando Sasot, sa comment niya, if anything happens to anyone on this list, the first suspect is the BBM mercenary blogger team member named Maureen Rose Mejia Villar, who released this list. Sabi pa niya, I encourage everyone to repost this so that more people would be vigilant of whatever these mercenaries are psychotic enough to do. Never forget what happened to Percy Lapid. Ito ay tungkol pala sa listahan na nilabas ni TPL3 o kilala din sa pangalang Maureen Rose Mejia Villar, kung saan pinangalanan ang 44 na mga online vloggers. Dito nga ay napangalanan ako at ako ay number 21 sa pinagtatawanan namin at sinasabi namin na kung may SAF 44, meron namang TAF 44. Sa totoo lang, I am very honored na sa mga malalaking pangalan na ito na nagkaroon na ng tatak sa pag-uopinyon tungkol sa politika ay nakasama tayo. Pero kasabay nito ay sunod-sunod naman na death threat na nakukuha ko sa aking live. Hindi lang yan isa per live ha, katulad nito, malapit-lapit ka na? O katulad nito, tagal naman mamatay ni Kolokoy. Ito pa sa ibang live ko na tinatrabaho na daw ako. Ito, may pa-RIP na. At marami pang iba na death threat na sunod-sunod sa isang live ko at bawat live ko nangyayari. Maliban doon, sunod-sunod na din ang pag-report sa mga account ko. Hindi lang sa TikTok na kamakailan nga, 2 account ko ang na-permanently ban sa loob ng isang araw. Sunod-sunod din ang report sa akin sa Facebook.
na yung ibang mga report nga bumabalik pa sa panahon. Itong report na nga ito na kamakailan ko lang nakuha tungkol sa post ko noong September 19, 2022. Kahit kapag nagla-live ako ay nire-report din ang aking live. So, ito nga ang mga epekto noong listahan na yon na napangalanan tayo. Okay. So, kung maririnig nyo, no, or kung napakinggan nyo mabuti yung last part, sabi nga ni Coco Locoy dito, yung death threats na natanggap niya, para sa kanya nakikita niya na ito ay epekto ng listahan na ginawa. Is it safe to say then that doon sa statement ni Idol sa kanyang wanted sa radyo, doon din ba attributed yung death threats na natanggap ni Atty. Libayan nung araw din yun? Ano ang common sa kanilang dalawa? Pareho po silang political blogger. It so happened that Atty. Libayan is a lawyer. No? Medyo mas may advantage siya ng bahagya kay Coco Locoy. Pareho nilang mahal ang bayan, pareho nilang mahal ang mga tao. Kaya nila nire-raise ang awareness. Kaya nila kino-call out ang mga politiko. Ako ba hindi nakakatanggap ng death threat? Yes, nakakatanggap ako. Ako ba hindi nakakatanggap ng pananakot na ako daw ay kakasuhan? Yes, nakakatanggap ako. Ano ba ang ine-expect sa atin ng mga politiko natin? I'm not going to single out Raffy Tulfo. No? I'm going to call out every single one of them. At tingin ba sa atin ng mga politiko, tayo ba ay mga tanga-tanga? Na walang isang tao, at least isa, kahit isa. Kung si Senator Amy nga sabi niya kahit mag-isa siya, maninindigan siya kay PRRD. Ano ang masama sa pagko-call out doon sa mga politiko na gumagawa ng mali? Umaabuso sa kanilang mga kapasidad, sa kanilang power. Ano ba ina-expect nila sa atin? Tayo ay mga yes ma'am, yes sir na tao. Samantala noong panahon ng eleksyon, grabe pagsusuyo nila. Ngayon naman, grabe yung pang-aabuso nila sa kanilang mga powers. May mga politiko na sinasabi, kawawa naman yung maliliit. Pero hindi nila nakikita yung mga sarili nila kung paano rin nila kinakawawa yung mga maliliit na taong gaya namin. Gaya namin na nakakita ng mga mali nila. Imbis itama nila ang sarili nila, ang gagawin nila, either batuhan ka ng kaso or yung mga supporter nila, gaya nga na nangyayari dito kay Coco Locoy, kaliwat kanan na pagdedetret ang ginagawa. Even Atty. Libayan. Ito yung mga politiko na may mga follower ko na hindi nag-iisip. Kung hindi ka guilty, kung hindi tama yung sinasabi ng mga tao sumisita sa'yo, nagkikriticize sa'yo, bakit hindi mo na lang sagutin? Bakit hindi mo na lang i-debunk? Hindi mo yung magawa kasi wala kang may isasagot doon. Tama ba ako? Instead, para mag-continue yung mali mong ginagawa, gagawa ka ng paraan para eliminate mo itong taong to. Itong tao na nagbubuka sa isip ng maraming Pilipino. Itong tao na to na nagsasabi na ito yung tama dahil ikaw yung mali. Tina-target ng mga malalaking politiko na may malalaking following yung mga maliliit na tao. Pero gusto daw nilang pagsilbihan yung mga maliliit. 'Di ba? Ano tawag mo doon? Hypocrite or ironic? Sa tingin nyo, dito sa mga taong to, gaya ni Atty. Libayan at saka ni Coco Locoy, attorney na rin. Actually, ini-encourage. Sabi ko, magiging magaling kang abogado pag naging abogado ka. Ito bang dalawang to? Sino sa tingin nyo pwedeng magpatrabaho dito sa ingay na ginagawa nila?
sa paulit-ulit na pagko-call out nila sa mga taong gumagawa ng mali. Kundi man mali, masama. Either of the two. Doon sa mga naging biktima, no? Mga survivor ng Yolanda. Hindi nga natin natanong ano sa loobin nila sa ginagawang paggamit sa kanila ni Romualdez. Na pinapalabas ng mga vlogger na sumusuporta kay Romualdez na siya ay naandun. When in fact, kahit sa news outlet kung panoorin or hanapin, walang makapagsabi na si Martin Romualdez ay nandun before, the day, during na humahagupit ang Yolanda, and even the right aftermath. Ang nandun, PBBM, PRRD, foreigner na gaya ni Casey Neistat, na pinili na ibabayad sa kanya, igamitin niya para ibigay na donasyon sa mga biktima ng Yolanda. Doon ko siya unang nakita eh. Diba? Tapos ngayon, after 10 years, gagamitin ang kwento ng Yolanda. Gaya nga ng sinabi ko sa post ko eh. Para yatang hindi ko masikmura yung ganyan. Hindi na lang ako mahihiya doon sa survivor eh. Mahihiya na lang ako doon sa mga taong nawala nung araw na yun. Yung mga taong namatay dahil sa Yolanda. Mga taong lalong dumami ang namatay dahil pinatigil ang pagpaparescue. Tapos sasabihin, nandun ka? Na mismo si PBBM. Saksing buhay. Kung ano ang nangyari. Tapos sinasabi pa ng iba, kaya naman kasi nandyan yan dahil kamag-anak nga daw si Romualdez. Si PRRD, kamag-anak niya ba si Romualdez? Pero nandun siya. Actually, marami ng mga naging, sabihin na lang natin, sakuna calamity. Na nandun si PBBM na hindi siya walang pa video. Yun ang public servant. Same thing with VP Sara. Same thing with PRRD. Kahit mayor pa lang siya ng Davao, marami na siyang mga tinutulungan. Ang layo ng Davao, papunta ng Tacloban, di ba? Hindi nga alam ni Anderson Cooper na siya isang mayor eh. He was described during the CNN. I saw this old man, nagsusupervise kung anong gagawin. Tapos nung pinakita, si PRRD pala. Favorite target tayo ngayon ng mga small political vloggers. Ako nga, hindi ko pa kasing dami yung number ng channel ni Attorney Libayan. Hindi ko pa nga nahihigitan si Direk Freddy. Kasi powerless tayo. Meron lang tayo boses. Wala tayong pera. Wala tayong impluwensya. Kaya tayong madaling i-target. Tayong madaling eliminate. Tayong madaling itaob. Tayong madaling patahimikin. Diba? Because we're powerless. Because we don't have influence. We don't use influence. We don't cut the process. Nagagalit itong mga to dahil sinisira daw natin yung pangalan nila. Doon naman ako natatawa. Talaga. Kami pa nakasira sa pangalan ninyo. Samantalang kayo ang gumagawa ng mga yan. Kami, binibigyan lang namin ng interpretasyon yung mga pinagagawa ninyo. Na maraming nagsumasang-ayon sa amin. Pare-pareho kami ng iniisip. Kayo mismo sumisira sa mga sarili nyo. So, hindi namin kayo kailangan sirain. Walang kailangan paninirang gawin from our side. Kaya nga kami nagre-react lang. Nagbibigay lang kami ng commentary. Diba? Yan din naman kasi nakikita namin sa mga sinusundan din namin ng mga political vloggers. Lalo na yung mga sinusundan namin na may alam sa batas.
Na-stick lang kayo sa issue. Huwag niyo nang kalad ka rin yung iba, lalo na pagdating sa kanilang mga pribadong buhay. Huwag na nating idamay ang kanilang mga pamilya. Siya lang at saka yung ginagawa niya. Yung trabaho niya. Bilang politiko. Hindi ko na nga sinasabing public servant eh. May public service bang ginagawa? Wala. Kung meron man, in exchange of what? Political gain. Walang public service ang walang public service na magaganap or nagaganap pagka ang public service kuno nakadikit yung goal na political gain. Walang ganun. Ayun na ayoko pa naman ginagamit. Yung halimbawa, gagawa ka ng mabuti, tapos papakita mo sa tao, then eventually sisingilin mo sila. Hindi po ako naniniwala sa mga ganong klaseng deed. Hindi po good deed ang tawag doon. Ang tawag doon ay, investment. Tulungan ka dito, tapos babawiin sa'yo dito. Walang pagtulong na naganap doon. Panggagamit ang nangyayari doon. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin yung thoughts nyo. Tama ba na patahimikin ng mga politiko ang mga small political vloggers na gaya namin? Sa paraan ng pa-death threat, sa paraan ng pagkakaso, at kung ano-ano pa. Ito ba ay parte pa rin na masasabi mong meron demokrasya rito? Yung pagpapatahimik ba sa amin is isang violation ng ating Bill of Rights? Ang ating freedom of speech? Yung freedom of expression? Masama ba tayo magbigay ng opinion sa mga pinagagawa ng mga politiko? Dapat lang ba tayo, yes ma'am, yes sir? Habang ginagamit nila yung pondong binibigay natin sa kanila. Hindi natin silang pwedeng tanungin. Saan nyo yan ginamit? Anong ginagawa nyo dyan? Bakit mo sinabi yon? Bakit mo sinabi yan? Bakit ganito ang pagtatrato mo dito? Diba? Naalala ko tuloy yung sinabi ng isang comment. Hindi naman daw resource person ng mga taong dinadala dyan sa Senate. Minsan, nagiging suspect bigla. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat. See you in the next video. Bye guys.